Umattend kami ng online seminar tungkol sa pag-aalaga ng crayfish. Kaya tara mga mi, samahan nyo na naman kami sa aming panibagong ganap ngayong araw. Maaga pa lang nga, gumising na ako dahil pupunta kami ngayon ng mga bata sa bahay ng aking mga biyanan sa Lubao kasi meron kami nga attendan na online seminar. Pero bago nga kami bumiyahe ay nagluto muna ako ng breakfast namin ng mga bata at nagtimpla muna ako ng green tea para mainitan yung tiyan ko. Tulog pa nga sila Ate Sam at Basti dyan kasi Sabado ngayon at wala naman silang pasok kaya hindi ko rin sila agad ginising para mahaba pa yung tulog nila. And after ko nga maluto yung breakfast namin, saka ko naginising sila Ate Sam at Basti para makakain muna kami bago kami umalis. Medyo inaantok pa nga sila pero nung sinabi kong pupunta kami kina lolo at lola sa Lubao, bigla naman silang bumangon at nagayos agad. Tapos ay kumain na din kami, bali kumuha na nga agad ako ng kanin pero konti lang kasi hindi ko pa masyadong feel na kumain talaga basta magkaroon lang ng laman yung tiyan ko. Nagluto lang pala ako ng gulay na parang chop suey pero kulang nga sa recados pero okay na to para sa amin. Pagkatapos kumain, nagligpit muna ako ng pinagkainan namin at dito sa loob ng bahay. Bago nga rin pala kami umalis, tinignan ko nga rin pala yung ginagawa ng mga nagtatrabaho dito sa amin at kung ano na ba yung progress nila sa pagpipintura. Bale na primer na nga nila halos yung buong harapan ng bahay at ang ganda kahit primer pa lang. Babalik nga rin kami agad dito sa bahay mamayang hapon kasi Sabado ngayon at kailangan magsweldo ng mga nagtatrabaho. Anyway, sakto lang din yung biyahe namin kasi magsisimula yung online seminar bandang mga alas 10 ng umaga. Pagdating namin sa bahay ng mga biyanan ko, saglit lang kaming nagkwentuhan bago nagsimula yung seminar. Napag-isipan kasi namin ni Daddy Bino tungkol dito sa mga crayfish na baka maganda siyang gawing business kasi kakaunti pa lang yung nagsusupply dito sa Pilipinas. Kaya naman napagdesisyonan namin na umattend ng online seminar kasama yung biyanan kong lalaki kasi siya yung main na mag-aalaga sa mga to. Kasi hilig din talaga niya na nag-aalaga ng mga iba't ibang mga hayop kaya naisipan namin na baka ito maging hobby din niya at baka sakaling maging magandang pang negosyo kalaunan. Dito din kasi namin balak i-set up yung tirahan ng mga crayfish kung sakali kasi mas malaki yung bakuran nila kaysa dun sa bahay namin at paniguradong mas maaalagaan ito ng maayos kung nandito. Nakakatuwa kasi kahit online lang, marami kaming natutunan tungkol sa pag-aalaga ng crayfish mula sa tamang pagsisetup, pagpapakain hanggang sa mga dapat iwasan. Habang nakikinig nga ako, naiisip ko na isa na naman itong magandang opportunity na pwede naming subukan balang araw sana. Pero medyo nag-alangan nga din kami kasi napag-alaman namin na masyado palang sensitive ang pag-aalaga ng crayfish. Hindi siya basta pakain at linis lang ng tubig. Marami pa palang kailangang i-consider tulad ng tamang water parameters, temperature, filtration at regular monitoring. Kapag nagkamali ka sa isa, pwedeng maapektuhan agad yung mga alaga mo at pwede nga din silang mawala. Habang pinapaliwanag nga sa seminar, doon namin na-realize na kailangan talaga ng oras, effort at sapat na kaalaman bago ito pasukin at hindi pwedeng pabaya o bahala na lang ang mindset. Kailangan handa ka talaga at committed lalo na kung balak mo itong gawing negosyo. Kaya ngayon, pinag-iisipan muna namin ng mabuti. Maganda yung opportunity pero mas maganda kung papasukin mo siya ng handa ka talaga. Mas okay na yung sigurado at planado kaysa magsimula ng hindi pa fully prepared. Pag uwi namin ng mga bata, sinilip ko na nga rin agad kung ano na ba yung natapos ng mga nagtatrabaho dito sa bahay. Nailagay na nga rin pala nila yung top coat na kulay gray at sobrang ganda talaga mga mi. Iba talaga kapag may kulay na at parang biglang nabuhay at mas naging maaliwalas tignan. Kahit pagod nga ako sa biyahe at sa maghapon na ganap, nawala rin agad yung pagod ko dahil sa tuwa ako sa nakita ko. And pagtapos nga, mga bandang alas 5, pinasweldohan ko na din yung mga nagtatrabaho at sa Monday na ang balik nila neto para ituloy yung pagpipintura. Yun lang, Momshi! Bye!